latest at trending na mga balita sa DZRH Showbiz Spotted! Tsada mahigugma Tsada Mahigugma! Yan ang latest single ni Maymay Entrata. Kwento ng 26-year-old singer-actress, ibang-iba ito sa mga nauna niyang kanta na Ama Kabugera, Pwede Ba at Oto Dedma. Itong Tsada Mahigugma, Yes. sobrang ibang-iba kasi Oo nga, no? ang genre po ng Tsada Mahigugma is happy love song, hopeful, at positive lang siya talaga. Paliwanag ni Maymay. Tsada Mahigugma po, yun po yung local phrase mo ng Bisaya. Tsada means anything po na maganda, masarap sa pakiramdam. Mahigugma naman is love. So, kung sa Tagalog pa, ang sarap magmahal. Kaya naman ang Ama Kabugera Queen aminadong nakaka-relate sa Tsada Mahigugma. Oo naman po, hindi lang po sa love of my life, kundi pati sa family ko, sa Correct. friends ko. Lalo na kapag pinili ko din yung mga tamang friends ko na talagang susuportahan ako talaga. Ang kilig song na ito ay isinulat ng isang kaibigan ni Maymay mula sa Cagayan de Oro. Ang gumawa po ng kanta nito, Tsada Mahigugma, si CJ Caaminio. Kaibigan ko po siya sa Cagayan de Oro. Kasama ko po siya sa Sanghimig Coral po sa USTP, kung saan ako nag-aral ng college po. Tapos alam ko talaga may talent siya talaga sa pagsusulat. So 1 year ago po, nag-reach out pa ako sa kanya na mag-compose po ng anything na happy love song. Like for like a week lang po natapos Ay, sila. grabe. So may 3 kanta siya binigay sa akin. Tapos ito yung pinaka nagustuhan ko, Tsada Mahigugma. At yun na nga, first time kong mag-produce talaga sa song na ito with the help of Star Pop Family. Pero maliban sa Tsada Mahigugma na title pa lang, very unique na at sa kanya ring collaboration with K-pop star Woosuk of Pentagon last April para sa Oto Dedma, ano pa nga ba ang mga gustong i-try ni Maymay pagdating sa kanyang music career? Since bata pa lang ako, kahit hindi ako kumakanta po lagi akong nakikinig sa mga genre ng pop rock songs. Hindi ko alam, parang yun lang yung mga bet kong genre dati. Tapos parang na-miss ko siya. Tapos never pa akong nakagawa ng song ng pop rock talaga. So parang baka mag-explore pa ako dun sa side na yun po. Magunita na noong Agosto, isang kabugera moment din para kay Maymay nang ma-feature ito sa digital billboard ng Times Square sa New York City. Sobrang talagang, kumbaga parang kung nandito po, napapakinggan po ng mga kapamilya natin dito sa Pilipinas yung kanta ko, sobrang grateful na po ako. Pero yung ma-share po yung kanta ko sa ibang bansa, parang bonus siya talaga para sa akin. Parang laking biyaya po yun para sa akin. Lalo na talagang na-embrace ko na po yung music ngayon po eh. Parang mas lalong naging malaki yung dream ko po ba sa musika. At bago matapos ang taong 2023, ito ang pinaka nilulook forward ng singer-actress. So, isa sa mga ina-achieve ko po ay magpo-perform po ako sa Australia, 1MX po, sa Sydney with Miss Casey at Beanie at saka ibang international artists po. So, yun na. Sana maging successful po yung show namin. At looking forward din po sa hindi ko pa pwedeng masabi po ng mga projects po. So, yun. Pero maliban sa kwentuhan, si Maymay game na game rin kumasa sa Never Have I Ever Challenge. Abangan yan sa Season 2 ng Scene Zone. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong Showbiz Angel with... My. You got it right. You got it right! Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bye! Sama-sama tayo.